Alas 12 na po ng tanghali at One Balita, Pilipinas na. Malapit ang Pasko at bagong taon. Pero, ang tanong, paano kaya makakapaghanda ng masasarap na hindi nauubos ang budget? Yan ang pag-uusapan po natin. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Ito lang importante po talaga. Pag tayo po ay, naghahanda, kailangan naman maging practical po tayo. Diba? Kailangan po maging wais po tayo sa dami ng mga gastos, diba? Regalo, dekorasyon, handaan. Napakadaling maubos ang ating budget. Okay? Tatandaan, pag tayo mag-uumpisa ng Pasko na handaan, hindi kailangan maging magarbo, dapat maging practical. Kaya una, ano gagawin mo? Planuhin natin ang menu. Listahin ang bawat bibilin, diba? Gumawa ng menu para maiwasan ng sobrang pagkain or ingredients. As a matter of fact, marami tayong tinatawag na food wastage. Yung nasasayang ba? Yung parang, pag nire-recycle lang o if not, natatapon na. Number 2, huwag ka na masyadong creative. Stick to the classic. Diba? Hindi mawawala, syempre, ang spaghetti, fried chicken. Oo, nandun na yan. O, apritada. O, diba? Hamon. Diba? Yan yung mga basic. At syempre, bili ng maramihan. Mas maganda kung pwede lang bulk ang bilhin nyo para mas makatipid po kayo. Check mo na rin yung sales sa palengke or sa grocery kung saan mas mura. And syempre naman, baka pwede naman tayong mag-substitute kung hindi mo kaya talaga ng tinatawag na karne, di ba? Or baka. Baka pwede na lang, daanan lang natin sa mga tinatawag na gulay, di ba? Or tokwa, di ba? Kasi di ba may sisling baboy, di ba? Or sisling yung sisig, di ba? Baka pwede naman yung sisig, kung hindi mo afford, tokwa na lang. Sisling, di ba, tokwa. Or gumawa din tayong home cooked meals. Iwasan na po natin yung pagbili pa sa mga fast food kasi medyo mas mataas po ang mga cost niyan, di ba? At syempre naman, yung importante naman, syempre, hindi lang pagkain, yung presentation, di ba? Simple ang ulam, pero maganda ang presentation, maraming palamuti, di ba, makulay, ay talagang napakaganda nun. At syempre naman, kung may mga reunion kayo, alam mo itong pinaka-best niyan, pag may reunion, mag-potluck na lang kayo. Ikaw toka ka sa soft drink, ikaw toka ka sa kanin, ikaw toka ka sa... Di ba? Pag nagsama-sama, ambag-ambagan. At syempre, hindi kailangan maraming dessert. Alam mo, yun nga minsan pag di nag-uusap Pag nandun lahat, nagdala dessert, pero wala namang ulam. Kaya nga, mga ka-friendship, ang tunay ng diwa ng Pasko ay syempre mag-celebrate pero kailangan maging wise, practical at matuturing magtipid. Kaya kung nagustuhan nyo itong episode na ito, mga kapatid, di ba? I-share nyo rin to at the same time, sana kapulutan nyo ng aral, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes, low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa Mindanao. Malaki raw ang posibilidad na mamuong bagyo. Pagbabalik ng Pilipinas ng Pinay drug convict na sa Indonesia na si Mary Jane Veloso, kasado na. Nagbabadyang pandemya, bird flu virus. Nagpapakita na umano ng senyales na nag-mutate para umakma sa tao base sa isang pag-aaral sa Amerika. Grab Philippines. Pinagpapaliwanag ng LTFRB kung bakit pinasasalo sa kanilang drivers ang diskwento para sa mga pasaherong senior citizen, PWD at estudyante. At homecoming parade ni Miss Universe Asia Chelsea Manalo, kasado na sa Biyernes. Bago yan, makakasama muna natin siya live dito sa studio. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao.
Kasado na ang pag-uwi bukas ng Pinay death row convict na si Mary Jane Veloso mula Indonesia matapos ang mahigit isang dekada. Para sa update, magbabalita live mula sa Jakarta, Indonesia, si Rainiel Pawid. Rainiel, nasaan na si Mary Jane at kailan siya eksakto babiyahe pauwi dito sa bansa? Pero sa ngayon nga ay nasa isang piitan pa dito sa Jakarta, Indonesia, itong si Mary Jane Veloso. At sa mga oras na ito ay naghahanda na rin yung Philippine team, no, yung mga opisyal natin mula sa DOJ, NBI at sa DFA. At tutungo sila ngayon 5 minutes away dito sa kinatatayuan nating holding area. Doon naman sa Philippine Embassy para planchahin na nga yung ilan pang mga dokumento at dapat gawin. Doon naman sa pag-turnover kay Mary Jane. 12:05 ng madaling araw mamaya yung alis nung eroplano na sasakyan ni Mary Jane dito sa Jakarta at inaasahan na alas 5 ng umaga Philippine time ay nandiyan na nga si Mary Jane Veloso. Pero ang magiging proseso, Cheryl, ay ididiretso siya agad sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City at wala na nga na magiging ilang ceremonial na pagsalubong ng kanyang kaanak doon sa airport. Cheryl. Alam mo, Rainiel, hanggang ngayon, marami ang nagtatanong na kung may pabor bang kapalit sa Indonesia, ito nga ang pagpapauwi kay Mary Jane Veloso. Cheryl, una na yung nabanggit ng Indonesian government 3 weeks ago na sinabi nila na ito nga pagpapauwi kay Mary Jane ay walang specific na pabor. Pero sa kanilang pahayag, nilinaw nila na sana raw ay maging reciprocal itong ginawa nila na pagpapauwi kay Mary Jane na kung sakaling sila naman yung humiling sa gobyerno ng Pilipinas para dito sa kanilang Indonesian national na nasa Pilipinas at may kaso, ay sana ganito rin umano yung gawin nga ng Pilipinas. Sorry. Kanina nabanggit mo, Rainiel, paglapag na paglapag dito ng sasakyang eroplano ni Mary Jane ay idediretso na siya sa correctional. So hindi na siya dadaan doon sa, I suppose, doon na ba sa correctional or dadaan pa rin naman siya doon sa normal na procedures pag may dumadating tayong kababayan dito sa Pilipinas? Cheryl, lahat yan ay pinlansya na ng ating mga opisyal. So ang nakuha natin na information mula sa DFA kanina ay baka idiretso na, tuloy-tuloy na palabas nga doon sa correctional. Cheryl, isa pa doon sa nakumpirma naman natin, kaya Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. kanina lang, ay hindi na ipoposas itong si Mary Jane pa-uwi ng Pilipinas at hanggang dyan ay dadali naman siya sa isang facility for 60 days doon muna sa Correctional Institution for Women kung saan din na napili itong POGO-related na akusado na si Cassandra Leong. So same ng kwarto kung saan napili itong si Cassie Leong ay doon din dadalhin itong si Mary Jane at pagdating dyan sa Pilipinas ay tiyak naman daw na magkakaroon nga ng whole day visitation itong kaanak ni Mary Jane sa Pasko dahil pasok si Mary Jane doon sa normal process na 5-day quarantine. So pagdating dyan sa Pilipinas, sapit ng 24 ng umaga ay kung maklear man ay makakabisita na nga itong kaanak niya ng whole day. So sabi ng Bucor ay mukhang matutuloy itong hiniling ng pamilya sa kanila na bisitahin nga si Mary Jane at dalhan ng mga hinihiling niya na adobo at ng pastillas. Again, okay. So wala nang sasalubong, nakaanak, hindi na ito masasalubong kasi dire-diretso na nga sa correctional. Again, pakiulit nga, kailan pwedeng bisitahin si Mary Jane? Cheryl, yung pagbisita ay pwedeng mangyari anumang araw bukas pero limitado lang yung oras dahil yung hinihiling nga ng mga kaanak ni Mary Jane ay yung maghapon sana or medyo matagal-tagal na pag-uusap. Pero sabi ng Bucor, kailangan nating sumunod doon sa legalities na dadaan muna sa 5-day quarantine itong si Mary Jane para matiyak na rin yung kaligtasan niya at kaligtasan ng mga bibisita sa kanya. Cheryl. So maaaring bisitahin bukas sa maiksing oras tapos ay pababayaan muna yung 5-day na quarantine, 5 days. Tama, Cheryl, hahayaan muna natin na yung 5-day na tumakbo, kung maklear siya, ay doon nabibigay yung mas mahabang oras ng visitation schedule. So yung susunod noon, kung titingnan natin, pasok na pasok, tamang-tama, sa linggo ng Pasko, that week, pwede na. Yes, Cheryl, ayun nga,
yung ikinatunwari ng Bucor at ng pamilya Veloso. Dahil since from the beginning, no, bukod doon sa executive clemency na kanila talagang isinisigaw, makasama man lang sana nila si Mary Jane sa Pasko, no? Cheryl. Alright, maraming salamat for the update, Rainiel Pawid. Palaisipan pa rin sa mga otoridad kung paanong nasawi ang lalaking natagpuang naaagnas na sa Carmen, Cebu. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Sa loob ng isang sinkhole natagpuan ng lalaking ilang araw nang nawawala sa Cebu. December 12, alas 6 ng umaga, tumambad sa mga residente ang bangkay ng isang lalaki sa Purok Mahogany, Barangay Sacon, Carmen, Cebu. Tulong-tulong ang rumesponding MDRRMO, BFP at PNP sa pagkuha. 1:30 ng hapon na nila nahango ang naaagnas na bangkay. Kinilala ang biktima ni si Alex Capuyan, 35 anyos na chainsaw operator. Sa investigasyon ng Carmen Municipal Police Station, December 7 pa huling nakausap ng kanyang kinakasama ang biktima. Ayon sa kanya, pumunta noon si Alex sa bahay ng kanyang ina at nakipag-inuman. Nakapagpaalam pa rin si Alex na pauwi bago nawala. Inaantay pa ang resulta ng autopsy sa biktima. Sa Ilog, Cagayan, sakop ng Barangay Pilar, Ilagan, Isabela naman, nakita ang bangkay ng 26 anyos na si John Mark Bakiran Soriano. Alas 7 kagabi, sa Facebook post ng kanyang asawa, alas 4 na madaling araw ng December 15, umalis si John Mark papasok ng trabaho sa Kawayan City. Alas 5:30 naman, may nakakita sa kanyang motor sa Negilian Bridge. Naroon ang cellphone, susi at wallet, pero wala si John Mark. Patuloy pang investigasyon ng Ilagan City Police. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Nagbagsak presyo pa ang mga panindang panregalo sa Divisoria. Pero paalala sa mga mamimili pa lang ng pamasko o mamimili pa lang ng pamasko, abay humanda na po kayo sa siksikan. Magbabalita, Simon Gualvez. Pagbigay po tayo ng daan sa mga tao. Huwag na po kasi kayong lumagpas sa itinakdang tindahan ninyo. Wala na halos madaanan sa dami ng mga nakapwestong tindahan sa bangketa at mga tao sa Divisoria, Maynila. Pero ang ilang nagtitinda, hindi pa raw ramdam ang benta. Kakambas-kambas muna kung saan mura, doon sila bibili kung babalikan nila, kung may pera na sila. Sa mga naghahanap ng murang pang-exchange gift o pang-giveaway, ang mga Labubu stuffed toy na pwedeng keychain na dating nasa 350 to 450 pesos, nasa 100 piso na lang ngayon. Hinabos ng bentahan talaga. Malulugi po pagka hindi binagsak ang presyo. 100 piso lang din ang malalaking tote bag at meron ding tuwalya na 3 for 100, pati yung mga pantulog na terno. Click pa rin ang mga hot and cold glass cup na 35 pesos ang isa. Meron ding damit para sa mga fur babies na nasa 150 hanggang 350 kada isa. Isa sa mga suki sa Divisoria si Floor na dito na namili bago umuwi sa Iloilo. Pwede maka-wholesale, ayun. Kesa sa mall, pa isa-isa lang. Kung aginaldo naman ang ibibigay, patok din itong mga ampaw na may nakasulat na mensahe para sa inaanak. Kada set, nasa 20 hanggang 60 pesos, depende sa laki at disenyo. Para mas may thrill, scratch ang pwedeng maging pakulo ng mga ninong at ninang sa kung magkano ang pwedeng matanggap ng kanilang mga inaanak. Actually, meron ding mga blanco pa na ikaw mismo maglalagay ng amount o halaga. Mas click ito o mabenta sa mga online stores, pero meron na rin mga ilan-ilan na nagbebenta nito o nagtitinda dito sa Divisoria. Walang tigil naman sa pagpapatrolya mga pulis para sa seguridad. Pakiingatan po ang ating mga gamit. Mag-ingat po tayo sa mga mandurukot, slasher, at mga kawatan. Mula December 1, wala pa naman daw nabibiktima, pero pinag-iingat pa rin ng mga namimili laban sa mga mananamantala. Unknowingly, na kukunin niya attention mo, halimbawa maghuhulog ng barya or bigla ang bubungguin o kung bigla ang sisipatin ng payong, makukuha ang attention. Sa kabilang banda, yung kabilang side mo naman, yun na pala, tinitira na pala yung gamit mo. Pag ganyan, may nakainkwentro ka, checkin mo agad yung gamit mo. Kunin nyo agad yung attention ng pinakamalapit na pulis. Halos 100 pulis na nakakalat at ipapakalat pa sa Divisoria hanggang bago magpaskot bagong taon. Ako, Simon Gualvez
para sa 1PH. Susunod, low pressure area malapit sa Mindanao. Lumaki ang tsansa na maging bagyo bago magpasko. Health experts nagbabala sa naobserbahang mutation ng bird flu virus. Pag-uusapan natin. At Miss Universe Asia, Chelsea Manalo, makakakwentuhan natin live dito sa studio. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Naway maging mapayapa at makabuluhan ang inyong Pasko at lalong-lalo na ang bagong taon. Dahil ang bagong taon ay parating senyales ng bagong simula. At naway sana matuto tayo kay Marisa Cal at kay Anthony Jennings. Unang-una, alamin ang konsepto ng disappearing messages ayon po sa ating Senate President. At pangalawa, huwag magpapahuli. At pangatlo, hindi ko lang huwag nyo nang i-hear to. At pangatlo, kung mahuli man, huwag na wag aamin. Hello to all the viewers of One News, One PH, and Signal TV. This is Gretchen Ho, greeting you a Merry, Merry Christmas. Sa gitna ng lahat ng gulo sa mundo, sa politika at sa social media, ang aking hiling at ang aking ninanais para sa inyo ay tayo ay magkaroon ng panahon para sa pagninilay, para sa pamilya at panahon para magpasalamat sa biyaya ng nakaraang taon. I wish you a peaceful, joyful, and a very Merry Christmas. Ho, ho, ho! Anumang oras mula ngayon, lumalaki ang posibilidad na manalasa sa bansa ang isang panibagong bagyo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Hindi lang pang Noche Buena ang dapat paghandaan ngayong magpapasko. Ang sama ng panahon kasi na minomonitor ngayon, tumaas pa ang posibilidad na maging bagyo. Kahapon, tuluyan na ngang nabuo ang low pressure area sa may rehiyon kung nasaan ang Intertropical Convergence Zone. At ayon sa PAGASA, ito ang susunod na aasahang maging bagyo. Itong minomonitor nating low pressure area, hindi ruled out yung pagiging bagyo nito in the next 24 to 48 hours. Sa ngayon, nagdadala na ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Eastern Visayas, Caraga at Davao. Magiging pang-17 bagyo ito sa bansa na papangalan ng Kerubin. Tulad ng mga nagdaang bagyo noong Oktubre at Nobyembre, marami ring dalang ulan ang nakatakdang bagyong Kerubin. As early as 2 weeks last week ay nakikita natin na possible dito po sa may parte ng mga Eastern Visayas, Northern Mindanao area, yung usual na mga track ng ating mga bagyo. Sa mga cloud clusters na nakikita natin ngayon, marami ang ulan ang posibleng dulot nito. Makakaranas ng malakas na buhos ng ulan ang mga lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Eastern Samar, Northern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte at del Sur at Davao Oriental. Pero asahan naman daw na panghuling bagyo ng tatama sa bansa ngayong taon ang Kerubin. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Ikinabahala ng ilang health experts ang naobserbahang mutation ng bird flu virus. Ito ay matapos kumalat ang sakit sa mga baka sa Amerika. Hindi raw malayo na mag-mutate ang virus para sumakto sa cells ng tao. Kaugnay niyan, makakausap natin ang infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante. Magandang tanghali po sa inyo, Doc Solante. Salamat po sa oras. Hi, good afternoon, Cheryl, and good afternoon also to our viewers. Doc, ano ba ang mutation ng bird flu virus at bakit nangyayari po ito? Okay, unang-una, Cheryl, no, itong bird flu, isang influenza virus, no, it's a highly pathogenic type of avian influenza. It's called the H5N1. Hindi na to bago. The first human case na naitala nito was in 1997 in Hong Kong, no? And from 1997 to 2024, there are already 940 human cases. So ibig sabihin, may mga bansa, no? There are 24 countries already reporting H5N1 galing sa avian influenza. Now, the mutation usually is because this infection only affects the bird, no? And lately, it has affected
mammals, no? Yung mga baka. So nag-mutate yung virus na to adapt to another type of animal, which is the mammals. Okay, so ngayon po ay bakit ikinakabahala nga po ng ilang eksperto yung mutation ng bird flu virus at sinasabing baka maging sanhi po ito ng bagong pandemya? Okay, kasi ang nangyayari ngayon, no, like in the US now, for this year lang, 2024, there are already 26 cases na nakita na napunta ang mikrobyo, yung virus, from the poultry farm to the human that is taking care of the poultry. And lately, yung 15 cases na dito sa mga dairy farms, no, itong mga baka na talagang inaalagaan nila para mag-produce ng milk, no? And those people who are handling this baka or cattle are the ones exposed na transmit yung mikrobyo from the cattle to human. No? And so far naman, sa ngayon, wala pa tayong nakikitang sustained human-to-human transmission. But there are mga kinakabahan yung mga apprehensions na eventually there will always be what we call adaptability of the virus, that because of contact to humans, they will be able also to make a transmission to the human, and this human will also transmit it to another human, or what we call human-to-human transmission. So gaano po kataas, Doc Ronjane, yung posibilidad na maipasa nga itong bird flu virus ng tao sa tao? Nakikita po ba natin yan anytime soon? At doon po, base sa mga datos na mayroon tayo at pag-aaral, gaano posibleng kabilis ito kumalat? So far, no, sa nakita natin, in fact, ang category pa nito, it's a public health, low public health threat. So ibig sabihin, hindi pa natin makikita na pag nahawaan ng isang tao, may ipasa niya to sa another person, no? Because it takes mutations for this virus and for our immune system to adapt and to make this virus accommodated sa katawan natin, no? But that is not also impossible, no? Because in the previous mga pandemic or outbreak of an influenza virus like yung H1N1 before, nanggaling yun sa swine, no? And itong mga virus sa tao at virus sa hayop, nag-ipon-ipon yan, doon nag-mutate, and then it causes a human-to-human transmission. So siguro ang importante lang dito ngayon, napaka-importante na we need to observe, we need to monitor anong mangyayari nitong mga kaso na to, because there's always a possibility that a human-to-human transmission can occur in due time. Pero yung senyales po ng tinamaan ng bird flu sa isang tao, ano-ano po ba ang ipinakikita nito? Yes, so far sa mga nakitaan ng mga sintomas, no, kagaya ng mga affected doon sa US, no, na exposed doon sa baka, most of the symptoms are usually in the respiratory tract, kagaya ng ubo, sipon, no, and in fact merong manifestation ng conjunctivitis, and majority that were affected are the young adults at saka mga bata, no. Pero meron ding mga ngilan-ngilan na yung ganitong klaseng mikrobyo nagiging severe and causes hospitalization because of what we call multi-organ involvement, no? Ibig sabihin, kagaya ng COVID na talagang natamaan yung puso, natamaan yung atay, hindi lang yung lungs. Naitala po itong mutation ng bird flu virus sa Amerika. Pero ano po ang pag-iingat yung pwedeng gawin natin ngayon dito po sa bansa? Well, correct, no? Ang ganda ng tanong mo, Cheryl, no? Because maski sasabihin pa natin sa ibang bansa ito nangyayari, no? Especially those who are in the poultry farms who are taking care of yung mga manok, no? Yung mga baka, mga baboy, they have to always observe, no? Yung tinatawag natin na hygiene in terms of handling these animals. They have to wear the gloves, they have to wash their hands, at yung kapaligiran, no, ng mga poultry farms or mga farms ng mga baka dapat malinis, at obserbahan nila itong mga hayop na halimbawa magkakasakit, may mga mamamatay. They have to report agad sa mga authorities para ma-monitor, ma-test kung anong cause ng mga pagkamatay nitong mga hayop, if ever that will happen.
At syempre, sa mga ordinaryong kababayan natin, kahit hindi sila exposed, ang susi pa rin, di ba, Doc Ronchin, sa kahit na anong sakit ay malakas na immune system. Well, napaka-importante niya, no? Especially ngayong panahon na taglamig na, no? Tapos Pasko pa, no? Maraming mga tao na in parties, sa mga crowded areas. So napakataas din ang risk ng mga respiratory tract infections. So importante yung alagaan natin ang katawan natin. At saka yung mga importanteng bakuna na dapat ibibigay doon sa mga vulnerable population kagaya ng flu vaccine at pneumococcal vaccine. Marami pong salamat sa inyong oras, infectious disease expert Dr. Ronchin Solante. Magandang tanghali po. Kaliwat kanan ulit ang handaan at Christmas parties. Pero hinay-hinay mga kapatid dahil mahirap na po ang maimpatso. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ngayong holiday season, kabi-kabilaan ng party at kainan. Ang tanong, ready na ba dyan ang inyong tiyan? Kabi-kabilang Christmas party, Noche Buena at magme-medianoche pa. Mismo mga doktor, nagpapaalala. Medyo alalay lang tayo sa mga kinakain ha. At baka hindi matunawan at sumakit ang tiyan. Nako, empacho yan. Madalas nangyayari ito dahil sa sobrang pagkain. Dahil ito ay connected sa acid-related disease, maaaring magdulot din ito ang mga pagkain maaasim, maanghang, matataba, kape, soft drinks at alak. Pero maaaring related din ito sa mabilis sa pagkain, paninigarilyo, pag-inom ng alkohol, paggamit ng mga pain relievers at anxiety. Kaya kung makararanas sa mga sintomas tulad ng bloating, gas pains, pagdidighay, heartburn at parang nasusuka, heto ang mga dapat gawin. Mayroon ng mga over-the-counter medications na mga antacids na pwedeng tumulong sa pag-neutralize ng acid sa tiyan. Pwede rin pong makatulong ang small sips of water. Pero mainam na magpatingin tayo sa ating mga doktor para ma-evaluate ang husto. Maraming tao ang inaatake rin sa puso sa panahong ito. Akala nila indigestion lamang pero related din pala kasi ang mga sintomas nito sa atake sa puso. May kasabihan na prevention is better than cure. Kaya si Doc, may paalala sa lahat para maging mas merry ang celebration. May iwasan naman ang indigestion sa pamamagitan ng pagdadahan-dahan sa pagkain. Huwag din po tayong kumain ng marami sa gabi bago tayo matutulog. Pakiramdaman ang sarili at alamin ang mga pagkain at inuming nakakapag-trigger ng sintomas sa inyo. Iwasan o bawasan as much as possible. Kung kayo ay 80% full na, tama na. Mas masaya ang handaan kung walang sakit na nararamdaman. Kaya take note, kung ayaw, magsisi dyan. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, matapos sumabak sa Miss Universe pageant, talagang very busy pa rin ang itinanghal na unang Miss Universe Asia na si Chelsea Manalo. At, oh my gosh, syempre, dumibs na agad tayo. Live na live dito sa studio, binisita tayo ng ating queen, Chelsea! Hello! Hello po! Ang dami na lang pinagchikahan si Chelsea bago pa to umere, no? Pero sobrang excited lang kami dahil lahat kami naging fan ng journey mo, Chelsea. Thank you. To sum it up in one word, what will you say about your Miss Universe journey? Panalo. Panalo! Manalo! Panalo! Yes. Nanalo po tayo. Panalo kasi grabe yung schedule mo, no? My gosh! The schedule in Miss Universe is pretty wild. We were there for 2 weeks, ha, pero continuous kasi siya. Correct. And I took my rest after Miss Universe, and now coming back here in the Philippines, again, dire-diretso ulit yung work. Kailangan natin mag-work. It's a good kind of busy. So I'm so happy to be back home naman. And of course, speaking of that, no, Yes. Miss Universe Asia, where are you taking us? So Miss Universe, this is the first ever. It's historical. It's our win, not just mine, but I'm sharing it to each and every one. So Miss Universe, you are still a winner of your own continent, but this time what we are really focusing on is the charity works that we can do within our continent with different queens, with Miss Universe. So we are now part of Miss Universe organization, working on special causes and what is really dear to our hearts. But you will still be based in Manila.
I will, but we will be traveling around the globe next year. My gosh, oo. Parang Yes. napagod na ako nung medyo narinig ko yung mga continent. Lahat pala ng continent, iikutin ninyo. And I think this is good for the organization because mas lumalawak, di ba? Yes. Yung mga matutulungan, which is really the core purpose of Miss Universe at the end of the day. Yes, I also believe that now, because the pageant in itself is evolving, there are so many empowered women. The Continental Queens is a breakthrough and opening for so many women who wants to pursue their dreams. It's not just Miss Universe. You can still be on your own continent and it's still a win. It's not about which title you will grab, but kung ano talaga yung impact that you can do. Oo. Yeah. And also, nag-national costume ka. Yes. May question ako, ba't wala pa yung evening gown? Oh Kailan my ba sabihin ko, gosh. kailan? Parang best in evening gown din tayo. I heard about this too. I heard about it. The rumors has been going around. Pero wala pang official announcement through Miss Universe organization. But I really do appreciate everyone who, supported, who saw the beauty of that gown that I wore, the blue gown. So, wala pa namang official announcement yet. Super ganda. As in, grabe, no? Salamat. It looked so dreamy and it felt like we were in with you on that journey. That's how you Thank made it. you. And I think that was one of your goals, really, to take us with you. Yes, I mean, the whole journey naman na ginawa ko in Miss Universe while wearing that Philippine sash around my chest, I couldn't be more proud kasi parang kada labas ko ng stage, excited ako kasi I've been hearing the chants, yung sigaw ng mga Filipino who was there in the arena and different mga foreign supporters pa. Nung unang panahon, ako namalabas yung nung mga pa-decade natin. Oh my gosh. Pero diba, like the past queens, usually after after their Miss Universe journey, they do embark in acting, showbiz, but yung mga recent queens natin, yung mga nanalo, they really go abroad and try to make a name globally. Will that be your direction? Will local showbiz be your direction? Saan tayo? I love that there's so much opportunities that lies behind a beauty queen, a woman now that she has her own title. But what is really still close to my heart is hosting, speaking up in the public eye of many. So this is what I really love to do. So whatever opportunity still would come my way, grab lang ng grab. Naku, baka next year kung backstage Oh my host. God. Oh, who diba? knows? Who knows? Who knows, right? Let's Of Miss play. Universe. I love it. And of course, any journey of Miss Universe has its ups and downs. What will you tell the naysayers that were there along the way and that you proved them wrong? There's nothing really to say about them. Gusto ko lang naman na malaman nila or maramdaman nila na no matter how much people would see on media or on the public, pag nasa screen, it's still different when you're on that stage. And I want them to just understand that it's a very proud moment that we have a country who is representing Philippines. So again, whatever these people would say, thank you pa din. I love you. Thank you for being there along the way. Those who supported me, lalong-lalo na. So yeah, I couldn't make it without for all of them, honestly. Tsaka engagement is engagement, di ba? Talagang ang layo talagang ng conversation, For sure. nabubuksan yon. And first time din natin nakita yung Miss Universe Philippines, speaking up for the candidates, right? Speaking up for you. And that's really just goes to show what kind of era we're approaching. Oh yes, all of the women here are very empowered. We're all here to support one another. You build sisterhood, you build a family here. Palaban talaga, palaban kami. Yes. Oh, diba? I love it. Thank you. Our Thank you Miss so Universe much. Asia. Thank you so Chelsea much. Manalo. Thank you. Thank you. At syempre, meron pa tayong in other news, di ba? Biyahing Amerika si Marky Strome para naman sa Mr. Universe. Dumating si Marky sa airport and is Francis Libiran Barong na mukhang pang-finals na talaga, ha? Makakalaban niyang 48 candidates mula sa iba't ibang bansa. Gaganapin po sa Avalon, Hollywood sa Los Angeles sa December 22 ang pageant ni Marky. At para nga sa kanya, fit and ready na raw siya para sa kompetisyon. I have hosted, I have sung for, I have provided swimwear, I have judged, I have done everything for male pageants. I just haven't joined a male pageant. O, diba? So ngayon, join na siya. Abangan natin ang kanyang journey, but don't go away. Magbabalik pa po ang One Balita Pilipinas.
9 days na lang, Pasko na. At talagang mas merry ang vibes ng Pasko kasama ang The MVP Group sa The MVP Group Christmas Party na ginanap sa Araneta Coliseum. May special performances ng Media Quest artists tulad nina Heaven Peralejo at Jerome Ponce kasama ang G-Force. At hindi papahuli ang buong Eat Bulaga family led by Tito Vic and Joey Tandem. I've been part of the family for more than a year ago since Bulaga transferred to TV5. Even last Christmas, part na kami ng family. Ngayon pala nagpapasalamat kasi kami. Present din ang buong cast ng The Kingdom na excited na para sa papalapit ng Metro Manila Film Festival. Please watch The Kingdom on Christmas Day with family and friends. Sa part 2 ng Christmas special, nakisaya rin ang TV show host na si Willie Revillame, pati na rin ang Gen Z artists gaya ni Rob Daniel at Arthur Neri. Siyempre, jumuin din ang mga kasama natin sa pagbabalita. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood ng ating mga performance dito. At siyempre sa pag-enjoy, kahit na tayo po ay inabot na ng madaling araw, ang importante po ay kapiling pa rin namin kayo. Thank you so much. At muli, maligayang Pasko sa inyong lahat. Mapapanood pa ang part 2 ng Christmas special with more artists and personalities sa December 22, only on TV5, Sari-Sari, Buko Channel, and 1PH. Merry Christmas, mga kapatid! Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang monitoring at response operations laban sa PUV drivers at operators na hindi kumikilala sa fair discounts para sa senior citizens, PWD at mga estudyante. Kasunod din ito ng issue ng pagpasa ng isang transport network company ng diskwento sa kanilang partner riders. Kaugnay niyan at iba pang issue makakausap natin si LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Ms. Cheryl, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Sir Joel, ano po ang desisyon ng LTFRB dito nga sa pagpasa ng Grab ng 20% discount sa mga driver nito? Yes, Ms. Cheryl, kaya nga nung narinig nito doon sa isang pagdinig sa Senate, ang ginawa po ng board ay para magkaroon ng kaliwanagan at ipoproseso ay isinosyokos po natin itong mga TNCs. At hindi lang siguro lahat po yata paladala ng ating board para po maliwanagan. Pero doon po sa hearing, yung pong isang TNC natin ang unang ma-issue ng syokos para po ipaliwanag at i-clear din po kung ano po naging proseso nila doon sa pagpataw po doon sa 20% discount. Posible ho ba makansela yung kanilang prangkisa dahil dito? Doon po sa kanilang terms and conditions ng accreditation ay isa po yan sa provisions at kung mapatunayan po na mag-violate ay mayroon pong mga karapatang parusa rin po ang LTFRB. Pero sa ngayon, Ms. Cheryl, hindi pa natin sa masabi dahil gagawan pa lang po sila ng hearing at magkakaroon pa po ng mga clarificatory meetings with the board. Okay. Sir Joel, again, nakasaad po sa terms and conditions na sino po ang mag-shoulder noong 20% discount? Doon po sa kanyang terms and conditions ng accreditation ay ang TNC or yung Transport Network Company ang mag-shoulder po ng 20% discount ng ating mga senior citizen, PWD at ating mga student. Mm-hmm. Okay, bukod po dito, ano pa yung pwede nilang kaharapin? Well, kung depende yun, Ms. Cheryl, kung ano pa yung mga complaints na pwede makarating sa LTFRB, yun po i-address po ng LTFRB. Ganun pa rin naman na mayroon po silang show cause order. Kung ano pa po yung mga complaints at ma-receive po ng LTFRB ay isasama po yun sa pag-hearing ng board doon sa mga TNC or sa TNC na involved.
Bukod po sa Grab, may iba pa po ba kayong iniimbestigahan na Transport Network Company or TNC dahil po sa paglabag sa fare discounts? Actually, Ms. Cheryl, ang naging decision ng board ay i-showcase na po lahat ng accredited para po lalo po natin ipaigtingin yung pagbusisi ng kanilang operation, lalo na tungkol doon sa 20% discount, para po malaman ng LTFRB kung sino pa yung mga hindi nagpapatupad nito at kung sino naman po yung may mga violations. So, lahat po ay isi-showcase po ng LTFRB. Isingit ko na rin po itong issue sa rider cap violation. Ano ho ba ang paliwanag nila dito? Yung sa rider cap ay kung sa PNDS pa rin yan, Ms. Cheryl, yung kung ilan po sa PNDS. Sa ngayon po kasi ang ating policy, meron tayong 65,000 cap sa Metro Manila. Sa ngayon, ang authorized, yung aming record as per our record, na meron pong authority sa PNDS ay nasa more or less mga 30,000 pa lang. So, yun lang, hindi pa tayo nakakarating doon talaga sa maximum 65,000 na cap ng PNDS. Kumustahin na rin po namin yung pagbabantay ninyo sa Isnaberong taxi at gayon din ang Colorum na motor taxis. Tuloy-tuloy yan, Ms. Cheryl, ang coordination natin with enforcement. Kasi si LTFRB ngayon ay naka-hold yung aming operation sa enforcement dahil nga po sa DOJ opinion. Pero tuloy-tuloy po ang aming coordination sa ating enforcement agency like LTO, yung ating pong sa DOTR, yung SAIC, MMDA, saka yung local enforcement. May mga interagency meetings po kami. At ang abiso na lang natin, Ms. Cheryl, sa mga pasahero na may ma-experience ng ganitong violation, mabilis lang ang tumawag sa aming hotline 1342 para po ma-actionan po agad ng LTFRB ito. Saan po pwedeng dumulog yung mga commuter sa mga na-encounter nilang paglabag? Sa mga malalaking terminal natin, may mga help desk po tayo at meron din po tayo sa ating website. Meron po tayong complaint section doon. Meron din po tayong hotline 24/7, yung nabanggit ko po, na 1342. Pwede po silang tumawag doon para sa kanila po mga complaint para po mapaabot po sa LTFRB. 1342, Sir Joel. Tama po, Ms. Cheryl. Marami pong salamat sa inyong oras, LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano. Magandang tanghali mga kapatid. Ramdam na sa Metro Manila ang Christmas rush. Kahit saan, traffic. Lalo na yung mga papuntang mall para mamili ng pangregalo sa Pasko. Kayo mga kapatid, bakit namimigay ng pamasko tuwing Pasko? Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Kasi mahal, yung importante kasi yan lalo na sa mga yung mahal. Kasi it's a season of giving. Ito yung month para mag-give back tayo sa mga mahal natin sa buhay, sa mga pamangkin natin, kapatid, sa mga magulang natin. Tsaka it's actually a once in a lifetime na pagbibigayan, di ba? Dahil yun ang bigayan talaga po ng sa mga nangangailangan. Siyempre po, para po makatulong sa mga sa mga mahihirap. At saka yung mabigay mo rin ba yung blessings mo sa ibang tao? Ako ang iyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Kasabay ng pagpapailaw sa Christmas tree sa Manila City Jail, natupad ang wish ng ilan sa mga kapatid nating inmate doon. Kabilang na dyan ang masilayan ang kanilang pamilya bago man lang magpasko. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Nagniningning ang diwa ng Pasko dito sa Manila City Jail, kung saan sama-samang pinagdiriwang ng mga PDL ang isang espesyal na Christmas tree lighting na sumisimbolo ng pag-asa at liwanag ngayong Kapaskuhan. Pag-asa. Yan daw ang sinisimbolo
ng Christmas lighting ceremony sa Manila City Jail kagabi. Sinabayan pa yan ng palakpakan at masayang kantahan ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Tampok din sa programa ang Wish Upon the Stars, kung saan isinulat ng mga PDL ang kanilang mga simpleng hiling saka isinabit sa Christmas tree. Marami dito, hygiene products. Ang mga gustong tumupad ng wish, bubunutin lang mula sa Christmas tree. Malaking impact na yun sa kanila na sa pamagitan po ng ganyan, mararamdaman nila na hindi sila nag-iisa, na may handa pa rin tumulong sa kanila. Kasabay ng Christmas lighting, ginanap din ang unang simbang hapon sa loob ng Manila City Jail. Punong-puno ng emosyon dahil dumalo rin ang ilang kaanak ng mga PDL. Dito ko nakilala sina Mary Jane at ang kanyang anak na si Rap-Rap, na unang beses na magdiriwang ng Pasko na magkahiwalay dahil sa kinakaharap nitong kaso. Kasi ito yung Pasko ko na bilang nanay na hindi ko kasama ang anak ko. Dahil wala naman mo kaming pampiyansa. Sabi ko sa anak ko, tiis-tiis lang, makakalaya kami. Ang pagsindi ng ilaw ng Christmas tree ay patunay na may liwanag at pag-asa kahit sa gitna ng pinakamahirap na pagsubok. Isang paalala na ang Pasko ay para sa lahat. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita. Nananatiling malakas ang Pilipinas sa Mobile Legends matapos magkampiyon ang ating koponan sa World Championship. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Pinas pa rin ang malakas. Kinilala ang Fnatic Onyx Philippines bilang M6 World Champions sa sikat na MOBA game na Mobile Legends Bang Bang. Mula Swiss stage eliminations hanggang knockout stage, undefeated ang Team Onyx. Entering the M6 Grand Finals kontra Team Liquid Indonesia, agresibo sila agad. Pagpasok ng Game 3 ng Best of 7 series, nakakuha ng isang panalo ang Team Liquid matapos nilang iban ang Bruno Peak ng Pinoy Gold Winner na si Grant Kel Rapillas. Hindi na rin hinayaan pa ng Onyx na mapatagal ang serye at agad din bumawi laban sa Liquid sa loob lamang ng 5 matches. Thunder heralds their unstoppable reign. Siguro na outsmart lang namin sila pero outsmart. Okay. Siguro pero hindi lang naman kasi dalawa yung player. Kumbaga 5 kami. Kumbaga as a team kaming tinatalo sila. Ito na ang ikalimang sunod na taon na naiuwi ng Pinoy team ang kampyonato sa MLBB M-Series. First time in history naman na magwagi ng World Championship ang Onyx Philippines sa torneo. Tinanghal si Kelra na Finals MVP. Kasama niyang lumaban ang jungler na si King Kong Perez, mid laner Franz Super Prince Ramirez, roamer Boris James Buscoparo at Kirk Bautista. Hindi man inaasahan, believe si Coach Anthony Sinedrin sa players. They're just, really good, very gifted, but hopefully this doesn't get to their heads because right after I actually thought about our next tournament. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Round 2 na po tayo ng showbiz. Piniinit para mga sikat na artist ang kauna-unahang 5G Max-powered concert sa Taguig. Kasama dyan si Bel Mariano na plano pa raw sumulat ng mas maraming kanta sa susunod na taon. Magbabalita tungkol dyan si Von Belenario. Todo max na hatawan at kantahan ng mga bigating artist. Yan ang maagang pamasko sa concert event ng Smart Communications sa BGC Taguig. Bigay todo sa dance floor si AC Bonifacio. Senti mode naman si Moira de la Torre na kinanta ang ilang bagong songs mula sa newest album niyang I'm Okay. Historic naman ang ginawa ni Arthur Neri dahil siya ang performer sa kauna-unahang 5G-powered concert ng Smart. Nagulat po ako nang in-invite ako kasi yun nga yung po yung sabi, first ever 5G concert. Rock and roll naman ang paandar ng isa sa mga OPM rock icon na si Bamboo. Very cute at very demure naman ang Smart Ambassador na si Bel Mariano sa kanyang sing and dance performance. Dahil sunod-sunod ang concert moment ni Bel, music na nga ba ang kakaririn niya next year?
Let's see, hopefully I get to release more songs next year. I want to write more. Bukod sa pagiging bahagi ng Smart, nagpapasalamat si Belle sa tagumpay ng series nila ni Donnie Pangilinan na How to Spot a Red Flag. Maraming salamat po. It really means a lot. Sobrang nakakatuwa. Bida sa all-star event ng Smart 5G Max Experience at iba pang paandar ng telco para sa worldwide Filipino. We introduced our 5G 3 weeks ago on our brand TNT. It was a huge turnout. This one is even a bigger turnout. It's a massive turnout. And it only shows to you that consumer satisfaction should always be the objective of any operator. Ako si Von Belinario para sa 1PH. Binigyang pugay naman ang Philippine movie industry sa ginanap na konsyerto sa Palasyo. Well, mga detalye tungkol dyan, narito po sa report na ito. It's a showbiz family affair. Powerhouse na naging performances sa Malacanang sa isinagawang konsyerto sa Palasyo para sa pelikulang Pilipino. Ang tema kasi, commemorating Philippine cinema through the years. Pinangunahan niya ni Divine Diva Shaja Padilla. Hindi nawala ang kantahan ng mga classics gaya ng Bituing Walang Ningning at Kailangan Kita. Sa pambihirang pagkakataon, ang ilan sa mga bigati nating bituin at mga movie producer ay nagsama-sama po rito sa Kalayaan Grounds ng Malacanang Palace para syempre i-celebrate ang husay ng gawang Pilipino. Ang event din na ito ay isang pruweba na mas titibay pa ang suporta ng gobyerno para sa industriya. Mula kay Bossing Manny V. Pangilinan at iba't ibang industry producers, directors at celebrities. Present para sa kauna-unahang event na ito, si megastar Sharon Cuneta. Pinost pa nga ang selfie nila ng asawang si former Senator Kiko Pangilinan. Kasama sina President Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos. Early birds din ang The Kingdom Stars na sina Christine Reyes, Sid Lucero at Sue Ramirez. I think this has happened and it's so relevant. It should have happened a long time ago. Congratulations to everybody. Malaking boost daw ito sa moral ng mga taga-industriya. Kami just really excited for the film that we have. Our director, very proud of him. And I hope everybody supports us beginning December 25. Nagsama-sama pa sa entablado ang mga star ng 8 kalahok sa 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Yan po ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. Mga kapatid, 8 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitaang Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.